Sa isang bakandeng komunidad sa Detroit, isang munting batang babae ang naglalakad palayo mula sa isang nasusunog na bahay at kalaunan ay nawalan ng malay sa gitna ng kalsada. 8 taon matapos ang insidente, ang batang babae na ngayon ay kilala bilang Phoenix ay tumatakbo sa gitna ng pagubatan na tila may pinagtataguan. Matapos suriin ang kanyang paligid, sinubukan ni Phoenix na makatakas nang bigla siyang habulin ng asong si Shadow, dahilan upang tumalon siya sa isang mataas na bakod. Pagkatapos nito, nakakita si Phoenix ng isang kotse na may baril sa loob at masayang dinampot ito. Ngunit agad siyang hinablot ng bulag na si Norma Nordstrom at inagaw ang sandata mula sa kanya. Sabay sabing bumagsak siya sa kanyang survival test. Humingi ng paumanhin si Phoenix sa kanyang ama at tiniyak na magtaagumpay siya sa susunod na pagkakataon. Sa bahay, inugupitan ni Phoenix ng buhok si Nordstrom nang tanungin niya kung sa kanya niya namana ang kanyang puting buhok. Sumagot si Nordstrom na sa kanyang ina niya ito nakuha. Ngunit nang tanungin ng bata kung mayroon silang mga larawan ng kanyang ina, sinabi niya na natupok ng sunog ang lahat. Biglang dumating ang isang sasakyan, kaya tinanong ni Phoenix ang kanyang tama kung maari na siyang pumunta sa bayan dahil naipasa na niya ang lahat ng kanyang mga pagsusulit sa Braille. Gayunpaman, tumanggi si Nordstrom at ipinaalala sa kanya na bumagsak siya sa survival test. Determinado si Phoenix, kaya sinabi niyang 3 buwan na nilang ginagawa ang pagsubok na iyon at nagawa pa nga niyang bigyan siya ng napakagandang gupit. Ngunit nanindigan pa rin si Nordstrom na kailangan muna niyang maipasa ang lahat ng pagsusulit. Sa labas, inihatid ni Hernandez ang mga plano ni Nordstrom at nagtanong kung maari niyang isama si Phoenix sa bayan sa araw na iyon. Mabilis namang sinabi ni Nordstrom na hindi aalis si Phoenix, dahilan upang sabihan siya ni Hernandez na bigyan naman ng kaunting kalayaan ang bata. Nang bumalik si Nordstrom sa loob ng bahay, sa wakas ay pinayagan niya si Phoenix na sumama kay Hernandez. Habang papunta sila sa bayan, kumanta si Phoenix ng isang awit na pinaniniwalaan niyang dating kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Pagdating doon, hinayaan siya ni Hernandez na bisitahin ang kanilang abandonadong bahay kung saan nag-iwan siya ng mga bulaklak para sa kanyang yumaong ina at inawit ang kanilang kanta. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga yabag, kaya dali-dali siyang tumakbo palayo bago pa may mangyari. Makalipas ang ilang sandali, isang ulat sa balita ang nagpakita na naghahanap ang mga autoridad ng isang siruhano na sangkot sa black market na bentahan ng mga organ donor. Samantala, nakaupo si Phoenix sa isang duyan kasama si Shadow habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa umiikot na playground roundabout. Maya-maya, naisip niyang lapitan ang mga ito at ipakita ang isang matalinong paraan upang paikutin ang roundabout gamit ang gulong ng isang electric bike. Kaya nagkatasiyahan sila ng mga bata. Ngunit imahinasyon lamang pala niya ang lahat dahil masyado siyang mahiyain upang lumapit sa kanila. Nang pumasok ang mga bata sa silungan, nagtungo si Phoenix sa isang pampublikong palikuran at nakita roon ang isang lalaking kahina-hinala na nagngangalang Raylen. Sinabi nito na maganda siya at tinanong ang kanyang pangalan bago ipinakilala ang sarili. Ngunit buong tapang na sinabi ni Phoenix na wala siyang pakialam. Biglang dumating si Shadow at inumulan ang lalaki, dahilan upang sabihin ni Phoenix kay Raylen na kapag pumitik siya ng mga daliri, kakagatin ng aso ang kanyang singit. Natakot ang lalaki at agad na humingi ng paumanhin sa pagkatapot sa kanya. Ngunit sinabi ni Phoenix na hindi siya natatakot. Habang dumaraan si Phoenix sa tabi niya, hinawakan ni Raylen ang puting hibla sa kanyang buhok. Napansin naman agad ni Hernandez si Raylen at kaagad na tinanong si Phoenix kung ayos lang siya. Tiniyak ni Phoenix na maayos siya, ngunit pag alis nila, lihim na sinundan ng grupo ni Raylen ang kanilang sasakyan. Pagdating sa bahay, tinanong ni Hernandez si Nordstrom kung maaari niyang ilabas muli si Phoenix sa susunod na linggo. Sa kasamaang palad, tumanggi ito, kaya mabugat ang loob na pumasok si Phoenix sa bahay. Pagkatapos nito, sinabi ni Hernandez kay Nordstrom na hindi niya dapat hayaang magdusa si Phoenix dahil lamang sa sarili niyan mga traumatikong karanasan. Dahil dito, napaisip ang lalaki at napagtantong maaaring tama siya. Nang gabing iyon, napilitang huminto si Hernandez sa pagmamaneho dahil may isang sasakyang nakaharang sa tanging daan papunta sa bayan. Hiniling niya sa driver nito na ilipat ang sasakyan. Ngunit agad niyang naramdaman na nasa panganib siya nang makita si Raylen kasama ang kanyang grupo. Bilang isang veterano, naghanda si Hernandez na lumaban gamit ang kanyang baril. Ngunit kalaunan ay inalis ni Raylen ang kanyang sasakyan, kaya bumalik si Hernandez sa kanyang truck. Nag-aalala siya, kaya agad niyang isinulat ang plaka ng sasakyan ni Raylen. Subalit nang tatawag na sana siya sa 911, sinakal siya mula sa likurang upuan ng isang miyembro ng gang na si Jim Bob bago pa ulit-ulit na hampasin ang kanyang ulo gamit ang martilyo. Kasabay nito, nananatiling nagtatampo si Phoenix sa kanyang silid dahil sa pagiging napakaigbit ng kanyang ama nang bigyan siya ni Nordstrom ng mga aralin para sa susunod na
buwan. Iginiit niyang gusto na niyang pumasok sa isang tunay na paaralan. Sinabi ni Nordstrom na mas ligtas ang homeschooling. Ngunit tumudol si Phoenix at sinabing ayaw niyang laging maging ligtas. Ang gusto niya ay maging isang normal na bata na may mga kaibigan. Nag-aalala si Nordstrom kaya sinabi niya kay Phoenix na hindi niya kakayaning mawalan muli ng isa pang anak na babae at tiniyak na lagi siyang naroroon para sa kanya. Ngunit sumagot si Phoenix na hindi sapat ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, umupo siya sa sahig habang nakatitig sa flyer ng Covenant Shelter at sinabi sa sarili na may bagong tahanang naghihintay sa kanya. Samantala, umungol si Shadow sa labas matapos makaramdam ng presensya ng isang tao sa dilim. Saka nagtungo sa kagubatan upang mag-imbestiga. Kasabay nito, tatlong hindi kilalang lalaki ang nakatayo sa labas ng bahay ni na Phoenix at Nordstrom. Habang naghahanda si Nordstrom ng pagkain ni Shadow sa balkonahe, napansin niyang wala ang aso. Dahil dito, nagpasya siyang hanapin ito sa labas. Hindi alam na sina Jim Bob at ang kasamahan nitong si Duke ay nakapasok na sa loob ng kanyang bahay. Nang mapagtanto ni Jim Bob na bulag si Nordstrom, sinimulan niyang halughugin ang ibabang palapag habang umakyat naman si Duke sa ikalawang palapag upang hanapin si Phoenix. Sa itaas, nakita ni Phoenix si Duke at mabilis na nagtago sa ilalim ng kanyang kama habang pilit na pinapakalma ang sarili. Biglang inangat ni Duke ang kutson, ngunit nakalipat na si Phoenix sa ilalim ng kabinet na nasa malapit. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang relo at itinapon ito bago pa tumunog ang alarm nito. Naagaw nito ang atensyon ni Duke kaya nagawa niyang gumapang pabalik sa ilalim ng kama at makalabas ng silid. Ngunit napansin niyang paakyat na si Jim Bob sa hagdan kaya dali-dali niyang pinatay ang ilaw at nagtago habang nakabitin sa rehas ng hagdan. Pagkaraan, marahan siyang lumapag sa sahig at nagtungo sa pinto. Ngunit nang makita niyang may isa pang lalaking pilit na pumapasok sa bahay at marinig niyang pababa na ng hagdan si Jim Bob, agad siyang sumiksik sa storage room na nasa ilalim ng hagdan. Sa kabutihang palad, hindi napansin ni Jim Bob na nagtatago si Phoenix sa likod ng mga kahon sa loob ng storage room. Samantala, sa wakas ay natagpuan ni Nordstrom si Shadow sa kagubatan at labis na nagluksa nang matuklasang patay na ito. Habang umiiyak, hinipo niya ang katawan ng aso at napagtanto niyang nabaril ito kaya agad siyang nagmadaling umuwi. Sa kabilang banda, nag-ipon ng lakas ng loob si Phoenix at sinubukang makatakas. Ngunit biglang nagpaputok ng baril si Jim Bob, dahilan upang magulat at matapot siya. Agad na ikinandado ni Jim Bob ang pinto habang nakatutok ang baril sa kanya. Ngunit biglang binasag ni Nordstrom ang salamin ng pinto at sinakal si Jim Bob mula sa likuran. Habang sinasakal niya si Jim Bob, inutusan ni Nordstrom si Phoenix na pumunta sa box bago siya tamaan ng isang hampas ng martilyo. Habang abala si Jim Bob kay Nordstrom, hinabol naman ni Duke si Phoenix hanggang sa basement. Nasugatan pa ang dalagita matapos sa pilitang buksan ni Duke ang pinto dahilan upang mahulog siya sa hagdan. Ngunit hindi nito napigilan si Phoenix na ikandado ang sarili sa loob ng isang napakalaking metal na kahon na may maliit na butas sa itaas. Kasabay nito, tinatakpan ni Nordstrom ang kanyang sugat gamit ang superglue sa garahe nang matuntun siya ng kapatid ni Jim Bob na si Jared sa pamamagitan ng bakas ng kanyang dugo. Umasok si Jared upang hanapin ang bulag na lalaki, ngunit siya ang nauwi sa pagiging biktima ng biglaang pag-atake ni Nordstrom. Narinig ni Jim Bob ang mga sigaw ni Jared, kaya agad siyang tumakbo upang tuluvan ng kanyang kapatid. Pagdating niya, nakita niyang hirap itong huminga dahil nakadikit na ng superglue ang bibig at ilong nito. Upang makalabas ang hangin, kumuha si Jim Bob ng distornilyador at binutasan ang magkabilang pisngi ni Jared. Habang sinusuri niya ang lugar, natuklasan niyang dating miyembro ng Navy SEAL si Nordstrom. Samantala, binasag ni Jared ang isang garapon at ginamit ang isang piraso ng bubog upang mabuksan muli ang kanyang bibig. Galit na galit, nagsimula sina Jim Bob at Jared na hanapin ang mailap na bulag na lalaki. Hindi nila alam na nakapasok na ito sa basement. Pagkatapos ay isinara ni Nordstrom ang pinto ng basement. Kaya wala nang paraan ang magkapatid upang gambalain siya. Dahil dito, binalaan ni Jim Bob si Duke tungkol sa presensya ni Nordstrom bago inutusan si Jared na tawagan si Rylan. Samantala, sinubukan ni Duke na piliting palabasin ang batang babae mula sa metal na kahon sa pamamagitan ng pagpuno nito ng tubig. Ngunit nainis siya ng biglang huminto ang pag-agos ng tubig mula sa gripo. Pagkatapos, nagbanta siyang papatayin si Phoenix gamit ang isang live wire kung hindi lalabas si Nordstrom mula sa kanyang pinagtataguan. Dahil dito, gumulong si Nordstrom ng isang maliit na tangke ng LPG sa sahig bago sumuko. Agad na napagtanto ni Duke na hindi niya maaaring paputukin ang kanyang baril dahil maaaring sumabog ang tangke. Gayunpaman, iniisip niyang wala namang laban ang bulag na lalaki sa isang harapang labanan kaya sinubukan niyang abutin ang kanyang kutsilyo. Siyempre naramdaman ni Nordstrom ang kanyang balak at agad siyang inatake gamit ang isang bakal na pamalo.
Nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng dalawa. Sa gitna ng kanilang laban, hindi nila sinasadyang mabuksan muli ang gripo, dahilan upang mabilis na mapuno ng tubig ang metal na kahon. Dahil dito, nagpanik si Phoenix at desperadong sinubukang buksan ang pinto nito. Sa kabutihang palad, nagawa ni Nordstrom na hilahin ang live wire mula sa metal na kahon at nagtago sa likod ng isang mesa bago nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Makalipas ang ilang sandali, nabising si Nordstrom at nakita niyang umaapaw na ang tubig mula sa kahon. Agad niyang itinulak at itilumba ang mabigat na metal na kahon upang matapon ang tubig bago ito binuksan at pinalabas si Phoenix. Takot na takot, paulit-ulit niyang tinapik ang mukha ng bata habang nagmamakawang huminga ito. Sa kabutihang palad, nagkamalay si Phoenix. Agad siyang niyakap ni Nordstrom at nakadama ng matinding ginhawa nang matiyak niyang buhay pa siya. Kasabay nito, dumating sa bahay sina Raylan at isa pang miyembro ng gang na si Raul. Matapos sirain ang pinto ng basement, binantayan ni na Raul at Jared ang labasan habang bumaba naman sina Raylan at Jim Bob sa basement. Pagdating doon, nagulat sila nang makita ang sunog na bangkay ni Ju. Samantala, buhat ni Nordstrom si Phoenix habang dumaraan sila sa isang lihim na lagusan na patungo sa kanilang greenhouse. Sa kasamaang palad, nagtungo rin doon si Raul. Kaya nagtago muna sila hanggang sa dumating sina Raylan at Jim Bob. Nagsimulang maghanap si Raylan at kinausap si Phoenix. Sinabi niya rito na hindi siya ang dapat nitong katakutan, kundi ang lalaking kasama niya. Binantaan din niya si Nordstrom sa pamamagitan ng pagsasabing sabihin na nito ang katotohanan kay Phoenix. Dahil dito, lumabas si Nordstrom at inatake si Raylan. Ngunit mabilis siyang naibagsak ni Raylan at naghanda ng barilin. Sa tamang oras, pinigilan siya ni Phoenix. Upang pakalmahin ang dalagita, inalis ni Raylan ang kanyang bini at ipinakita ang puting hibla sa kanyang buhok. Halatang nalito si Phoenix, kaya ibinunyag ni Raylan na 8 taon siyang nakulong matapos siyang sisihin ng mga pulis sa pansunog sa kanilang bahay. Iginiit niya na malamang ay nakita lamang siya ni Nordstrom sa kung saan at itinago bilang sarili nitong anak. Samantala, naalala ni Nordstrom ang unang pagkakataon na nakita niya si Phoenix sa kalsada. Inuwi niya ang bata sa kanyang tahanan. Habang pinapanood niya ang balita tungkol sa nasunog na bahay na dulot ng paggawa o pagluluto ng isang ipinagbabawal na sangkap, niyakap niya si Phoenix at pinalaki ito bilang sarili niyang anak. Sa kasalukuyan, sinabi ni Raylan kay Phoenix na matagal na niya itong sinusubaybayan at na dapat mamatay si Nordstrom dahil ninakaw siya nito mula sa kanya. Ngunit biglang inuntog ni Nordstrom si Jim Bob gamit ang kanyang ulo at nakatakas bago siya mapatay nito, dahilan upang agad na magpaputok sina Raylan at Jim Bob. Habang hinahanap ni na Raylan, Jim Bob at Raul si Nordstrom, kinuha naman ni Jared si Phoenix. Nagawa lamang makatakas ng dalagita matapos niyang saksakin ang paa nito gamit ang isang tinidor sa dayami. Galit na galit naghanda si Jared na hampasin si Phoenix. Ngunit biglang dumating si Nordstrom at inatake siya gamit ang handbrake. Pagkatapos ay tinapos niya ito gamit ang isang pala. Hindi pinapansin ang pagsusumamo ni Phoenix na tigilan na niya ito bago niya muling isinama ang dalagita. Sa labas, narinig ng 3 lalaki ang kaguluhan kaya bumalik sila sa greenhouse. Pagdating nila roon, tumambad sa kanila ang bangkay ni Jared na may durog na bungo. Wasak ang loob dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nais agad ni Jim Bob na habulin si Nordstrom. Ngunit mas pinili ni Raylan na maging maingat at sa halip ay pinakawalan ang kanyang aso upang ito ang umatake sa bulag na lalaki. Samantala, tumanggi si Felix na sumama kay Nordstrom papunta sa attic at iginiit na sabihin ito ang buong katotohanan. Ngunit habang nagtatalo sila, umakyat sa itaas ang aso ni Raylan at muntik na silang atakihin. Mabuti na lamang at nailihis ni Nordstrom ang atensyon ng hayop sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril. Pagkatapos, inutusan niya si Phoenix na magtago sa isang silid habang siya naman ay hinabol ng aso hanggang sa attic, kung saan walang tigil itong nagtangkang salakayin siya. Ngunit ikinulong ni Nordstrom ang sarili sa loob ng isang bed spring at naghanda ng barilin ang aso bago siya nakaramdam ng pagkakasala nang maalala niya si Shadow. Kasabay nito, tumakas si Phoenix sa pamamagitan ng bintana at nagpasiyang iwanan ang lahat kabilang na si Nordstrom. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Raul at agad siyang isinama nito. Narinig ni Nordstrom ang kanyang sigaw mula sa attic kaya ikinulong niya ang aso gamit ang bed spring bago umalis. Iniutos ni Raylan sa kanyang mga tauhan na sunugin ang buong bahay kahit na nasa loob pa ang kanyang aso. Napasigaw si Nordstrom sa pagkadismaya nang maramdaman niya ang apoy. Ngunit sa kabila nito ay bumalik pa rin siya upang iligtas ang asong umiiyak sa loob at pinalaya ito. Sa kasamaang palad, natrap si Nordstrom sa loob ng nasusunog na bahay hanggang sa nakalabas siya sa pamamagitan ng bintana at bumagsak sa salaming bubong ng greenhouse na agad ding nabasag. Sa proseso, nawala rin ang kanyang baril. Wasak ang loob, naglakad siya papunta sa damuhan at naupo roon habang nararamdaman ang init ng apoy mula sa nasusunog na bahay. Nang gabing iyon, nabising si Phoenix sa isang abandonadong hotel at sinalubong siya ni Raylan na nagsabing hindi na siya isang bihag. Pagkatapos ay ipinakita nito ang bukas na pinto at sinabi na maaari siyang umalis anumang oras
oras kung gugustuhin niya. Ngunit sa halip na umalis, pinili ni Phoenix na alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Matapos niyang malaman na Tara ang kanyang tunay na pangalan, nagpasiya siyang umalis at pumunta sa shelter. Nakakagulat na hindi siya pinigilan ni Raylan, ngunit napansin niya ang mas marami pang miyembro ng gang habang palabas siya ng gusali. Habang papalabas siya, narinig ni Phoenix ang lullaby na dati niyang kinakanta ng kanyang ina para sa kanya. Biglang lumitaw ang isang babaeng naka-wheelchair na si Josephine at nakiusap na mayakap siya. Dahil sa matinding emosyon, niyakap siya ni Phoenix habang humahagulgol sa pag-iyak. Pagkatapos nito, isinama ni na Raylan at Josephine si Phoenix pabalik sa itaas kung saan ipinakita ni Josephine ang nag-iisang larawan nilang magkasama. Ipinaliwanag din niya kay Phoenix ang tungkol sa kanilang negosyo bago ibunyag na siya ay unti-unti nang namamatay dahil sa mga kemikal na nalanghap niya mula sa sunog. Habang umiinom si Phoenix ng isang baso ng juice, sinabi ni Josephine na wala na silang magagawa para sa kanyang sakit. Ngunit ang puso mula sa isang katugmang donor ay maaaring magbigay sa kanya ng mas mahabang buhay. Mabilis na napagtanto ni Phoenix ang tunay nilang balak, ngunit bago pa siya makakilos, bigla siyang nawalan ng malay. Samantala, nagising si Nordstrom na may isang aso sa tabi niya at di naglaon ay nakita niya ang van ni Hernandez sa malapit. Matapos luksain ang kanyang pagkamatay, tinipon niya ang lahat ng armas na maaari niyang gamitin at isinabit sa aso ang kampana ni Hernandez at isang tali bago ito utusang umuwi. Kasabay nito, nagising si Phoenix na nakaposas sa isang kama sa ospital. Ipinaalam ng siruhanong nasa tabi niya sa kanyang mga magulang na kulang siya sa mga kagamitan, kaya kailangan niyang operahan ng dalagita habang ito ay buhay pa. Dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan o makapagsalita, wala nang nagawa si Phoenix kundi panoorin ng siruhano at si Josephine na nagpasalamat sa kanya para sa kanyang sakripisyo. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Raul ang kanyang pagkasuklam sa kanilang ginagawa, ngunit ipinaalala ni Jim Bob sa kanya na kailangang mabuhay si Josephine dahil siya ang gumagawa ng sangkap para sa kanilang ilegal na negosyo sa ilalim ng lupa. Ngunit nang magsisimula na ang operasyon, biglang nawala ng kuryente, dahilan upang puntahan ni Jim Bob ang pangunahing switch ng kuryente. Sa sandaling ibinalik niya ang supply ng kuryente, biglang lumitaw si Nordstrom sa kanyang tabi. Agad siyang pinaputuan ni Jim Bob habang ipinagtatanggol naman ng bulag na lalaki ang sarili gamit ang isang machete. Isa sa mga bala mula sa baril ni Jim Bob ang tumama rin sa isang tubo ng tubig at nagdulot ng pagtagas nito. At kahit nasugatan si Nordstrom, hindi iyon naging hadlang upang ipaglaban niya ang kanyang buhay. Samantala, nangako si Jim Bob na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid at nagawa niyang mapabagsak si Nordstrom. Ngunit nang malapit na niyang patayin ang bulag na lalaki, biglang nabali ni Nordstrom ang kanyang braso at isiniksik ang kampana sa loob ng kanyang bibig. Dahil dito, naririnig na ngayon ni Nordstrom ang bawat galaw ni Jim Bob at nang subukan ni Jim Bob na pulutin ang kanyang baril, inihagis ni Nordstrom ang martilyo at tinamaan siya sa ulo. Walang awa siyang pinatay ni Nordstrom gamit ang martilyo bilang paghihiganti para sa kanyang kawawang aso. Narinig ni Raylan ang sigaw ni Jim Bob at nagtaka kung paano sila natagpuan ni Nordstrom. Bigla namang pumasok ang kanyang aso upang uminom ng tubig. Sa sobrang galit, nagpasya si Raylan na umalis kasama ang kanyang pamilya at ang siruhano at inutusan si Raul na patayin si Nordstrom. Nang bumaba si na Raul at 3 pang lalaki sa basement, nakita nila si Nordstrom na nakahandusay sa isang malaking lawa ng tubig. Hindi nila alam na kaya niyang matukoy ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng tunog ng kanilang mga yapak. Kaya nang lumapit sa kanya ang 3 lalaki, biglang tumayo si Nordstrom at isa-isang binaril ang mga ito. Habang nakakaramdam pa rin ng pagkakasala, sinabi ni Raul kay Nordstrom na papatayin nila si Phoenix bago niya itinuro ang daan palabas upang maabutan ng bulag na lalaki ang mga tumatakas na kriminal at ang dalagita. Samantala, nagawa ng makapagsalita ni Phoenix at sinabi niya sa kanyang mga magulang na papatayin silang lahat ni Nordstrom. Dahil dito, nagpa siya ang siruhano na iwanan sila. Ngunit biglang inatake siya ni Nordstrom mula sa dilim. Sa takot, binaril ni Raylan ang bintana upang makapasok ang liwanag sa loob ng gusali. Pagkatapos ay nilapitan niya ang bangkay ng siruhano. Habang sa kabilang banda ay gumamit si Nordstrom ng mga lata ng insect fumigator upang magkaroon ng panakip sa kanyang galaw. Hindi nagsayang ng oras ang bulag na lalaki at paulit-ulit na inatake si Raylan gamit ang kanyang machete hanggang sa mawalan na ito ng pasensya at nagsimulang magpaputok ng walang pinipili. Sa kasamaang palad, aksidenteng nabaril ni Raylan si Josephine. Dahilan upang desperadong subukan ni Phoenix na makalaya mula sa posas na nagdudugtong sa kanya at sa kanyang ina. Napasandal ang katawan ni Josephine sa controller ng wheelchair, dahilan upang umandar ito patungo sa walang lamang swimming pool. Samantala, nabitawan ni Nordstrom ang kanyang machete habang sinusubukan niyang salakayin si Raylan. Habang naglalaban ang 2 lalaki, buong lakas na sinubukan ni Phoenix na wag mahulog sa walang lamang pool kasama ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagsabit ng kanyang mga paa sa hagdan. Wala nang ibang pagpipilian. Dinampot ni Phoenix ang machete na nasa malapit at nagsimulang putulin ang braso ni Josephine upang makalaya. Ngunit sa kabila nito ay nahulog pa rin siya sa pool kasama ang kanyang ina. Sa kabilang banda, nawala ang konsentrasyon ni Nordstrom nang marinig niya ang sigaw ni Phoenix.
Phoenix. Kaya nagkaroon si Rylen ng pagkakataong laslasin ang kanyang tiyan. Ngunit biglang inatake si Rylen ng sarili niyang aso. Dahil dito, inihagis niya ang hayop sa loob ng isang silid at ikinandado ito gamit ang isang napakalaking oven. Pagkatapos ay nagawa ni Nordstrom na maipit si Rylen laban sa oven at ginamit ang kanyang mga hinlalaki upang dukitin ang mga mata nito hanggang sa mawalan ito ng malay. Ilang sandali pa, nakaakyat si Phoenix mula sa pool. Ngunit binalaan siya ni Nordstrom na lumayo sa kanya. Inamin niyang isa siyang mamamatay tao at idinagdag na isa siyang halimaw at hindi isang tunay na ama. Sinabi rin niya kay Phoenix na hindi siya dapat manatili sa kanyang tabi kahit alam niyang napakasakit para sa kanya na mapalayo rito. Gayunpaman, tumanggi si Phoenix na umalis. Ngunit nang sigawan siya ni Nordstrom, sa wakas ay naglakad siya palayo. Sa kasamaang palad, hindi pa pala tapos ang lahat para kay Nordstrom. Biglang sinaksak siya ni Rylen sa likod at muntik nang hiwain ang kanyang lalamunan. Nang dumating si Phoenix, pinatay niya ang kanyang ama gamit ang masyete ni Nordstrom. Napaatras si Rylen hanggang sa mahulog ito sa walang lamang pool kasama ang kanyang asawa na iniwan si Phoenix na kasama ang naghihingalong bulag na lalaki. Humagulgol si Phoenix habang ipinipilit niyang iligtas si Nordstrom, ngunit sinabi ng bulag na lalaki na nagawa na niya iyon. Pagkatapos ay tuluyan ng huminga ng huli si Nordstrom habang kinakandong ni Phoenix ang taong nagpalaki at nagmahal sa kanya na parang sarili niyang anak. Umaasa sa isang panibagong simula, iniwan ni Phoenix ang abandonadong hotel at nagduvo sa shelter kung saan tinanong niya ang mga bata kung maaari siyang sumali sa kanila. At nang tanungin siya ng isang batang babae kung ano ang kanyang pangalan, ipinakilala niya ang sarili bilang si Phoenix. Kalaunan, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Nordstrom habang dinidilaan ito ng aso ni Rylen na nagpapahiwatig na maaaring buhay pa siya. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.